Kumusta na kayo, St. Peterians? Okay. Hello. Hi. Tayo po ngayon ay nagninilay, ninanamnam, at ating nilalasap, no? Ang biyaya at kapangyarihan ng Easter season. Pasko ng muling pagkabuhay. Ang pinakamataas na sandali sa ating pananampalataya ng si Kristo muling nabuhay. Easter Sunday. Last Sunday, ngayon po nasa Easter season tayo hanggang May 24, Pentecost Sunday, the end of Easter season. Pinagninilayan natin ang kahalagahan ng tagumpay ni Kristo sa mundong ito. Nagtagumpay na si Kristo sa kasalanan. Mayroon ng kapatawaran. Nagtagumpay sa kasamaan. Kailanman hindi mapapawi ang liwanag. Nagugupo sa kadiliman ng kasamaan. Nagtagumpay si Kristo sa kamatayan, may buhay na walang hanggan. At ang tagumpay ni Kristo hindi para sa Kanya, ito'y para sa atin upang tayo magtagumpay din sa mundong ito sa pangalan ng Panginoon. Amen? No? Kaya't napakahalaga ng Easter. No? Mas mataas pa sa Christmas ang Easter. Ang Christmas, dumating ang tagapagligtas, dumating pa lang. Hindi pa tayo naliligtas. Kailan tayo niligtas si Kristo? Easter. Kaya tunay na Pasko ng muling pagkabuhay. Pasko pa rin. Maligayang Pasko. Batiin ang katabi ng maligayang Pasko. Ayan. Amen? O, sabihin mo sa katabi mo, regalo ko. Siyempre, Pasko eh. Ikaw ba, Erwin? Nagregalo ka na kay Alma? Siyempre, Easter. Kung bongga tayo ng Christmas, mas bongga tayo ng Easter. Amen? No? Sapagkat ating pinagninilayan ang tagumpay ni Kristo sa lahat sa mundong ito. At ang tagumpay na yan ay para sa atin upang tayo rin ay maging victorious. Sabihin niyo, victorious. Ayan, no? At naganap ang tagumpay ni Kristo. Bakit siya nagtagumpay? Ano ang dahilan ba siya nagtagumpay? Dahil sa kanyang mercy. Dakilang habag sa sanlibutan. Divine mercy. Pakisabi nga, divine mercy. Banal na habag at awa ng Diyos. Yun ang dahilan. Bakit siya nagtagumpay sa kasalanan, kasamaan, kamatayan, nang dahil sa kanyang dakilang habag sa sanlibutan. No? Kaya nga sabi nga ni Faustina, Sister Faustina, tayo ay lumalangoy. Lahat tayo lumalangoy, nag-swimming, no? Sa dakilang habag ng Panginoon. Lahat ay habag ng Diyos. Ang buhay mo'y habag ng Diyos. Ang talino mo, habag ng Diyos. Ang galing mo, habag ng Diyos. Ang negosyo natin, ang St. Peter, ay habag ng Diyos. Amen? No? Lahat sa buhay natin, ang kagalingan mo ay habag ng Diyos. Ang kaligtasan mo ay dakilang habag ng Diyos. Everything is rooted in God's mercy. Amen? No? Kaya nang siya muling nabuhay, ano ang kanyang binigkas sa salita? Hindi galit, hindi sama ng loob, no? Hindi yamot. Ang sinabi niya ay shalom. O, sabi niya, shalom. Ayan, no? One more time, shalom. Ayan. Ibig sabihin ay kapayapaan sa inyo. Pagpapala sa inyong lahat. Siksik, liglig, umaapaw. No? Sapagkat ako'y nagtagumpay na nang dahil sa dakilang habag ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Ayan, no? Divine mercy. No? Ano ba itong divine? Ano ba itong mercy na ito? Nanggaling sa salitang hesed. No, ang kanyang root word sa Hebreo, hesed. Sabi niyo nga, hesed. Yan. Ano ba yung mercy? Mercy is not act of feeling. Hindi siya feelings eh. Siya act of the will. Ginusto mo. Ginusto mo na mahalin ang isang tao kahit siya hindi karapat-dapat. Di ba? Yan ang ibig sabihin ng mercy. Tanggapin mo ang isang tao bagamat siya hindi katanggap-tanggap. No, di ba? Yan ang ibig sabihin ng mercy. To be gracious to someone who does not deserve it. No? Mercy is not karma. Iba yung karma. Ano yung karma? Gumawa ka ng mabuti, babalik sa'yo mabuti. Gumawa ka ng masama, babalik sa'yo masama. Mabait ka sa kapwa mo, babalikan ka ng kabaitan. Gumawa ka ng kasalanan, may parusa ka. Yan ang karma. Sa Bible, divine justice. You do to others what you want them to do to you. No, di ba?
You ought what you do. No? You ought what you have. Di ba? Kung anong ginawa mo, yan ang babalik sa'yo. Kaya pag nagkasala tayo sa lipunan, may kaparusahan yan. Kapag nagkasala ka sa bahay, meron kang ginawang kamalian, may parusa yan. Amen? Yan ang karma. Lahat tayo naniniwala sa karma. Kaya mag-ingat ka sa karma. Baka makarma ka. Pero ang mercy ay hindi karma. Ang mercy, mas higit pa sa karma. Di ba? Mantakin mo, kahit hindi karapat-dapat, kahit gumawa ng masama, patawarin mo. Yun ang mercy. Gets nyo, gets? No? Kahit kay winalangya, no? Pinapatawad mo pa rin siya. Yan ang tinatawag na mercy. Kaya ang mercy is beyond karma. Mercy is beyond justice. Di ba? Mas mataas yun. Okay naman ang karma. Okay naman ang justice. Walang masama dyan. Gumawa ka na masama, may parusa ka. Gumawa ka na mabuti, may kapalit yan. Pero ang tinuturo sa atin sa araw na ito, ang Diyos ay hindi lang makatarungan. Ang Diyos ay mahabagin. Yan, no? God is merciful. Slow to anger, rich in compassion. Amen? Kaya ba niyong kalilimutan na? Ang mercy, mas mataas sa justice. Okay naman ang justice. Mahalaga ang justice. Katarungan, ayon natin ng justice. Kailangan justice. Pero ang habag, mas mataas sa katarungan. Amen? Tulad natin, no? Paulit-ulit tayo nagkakasala. Di ba? Pinarusahan ka naman ng Diyos. Sino dito magkasabi sa akin, pinarusahan ka ng Diyos. Palagi ka nagkakasala, palagi ka nagkakamali, palagi ka pumapalpak, palagi ka nagtataksil, palagi ka nakalimot. Pinarusahan ka naman ng Diyos. Hindi. Bakit? Mahabagin ng Diyos. God is merciful. Amen? Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Ano? Okay, no? Pangalawa na mahalaga na itinuturo sa atin ng araw na ito, lalo-lalo sa ating ebanghelyo, magandang ating ebanghelyo no? Na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad at pinakita niya ang kanyang mga sugat at paa. Bakit pinapakita ni Kristo ang kanyang sugat sa kamay, sugat sa tagiliran, sugat sa paa? No? Upang mapagtanto natin ano ginawa natin sa Diyos. No? Yan ang pagkakasala natin sa Diyos. Sabi nga ni San Pablo, dumating ang Diyos, pero pinatay niyo ang Diyos. Di ba? The author of life came, but you killed Him. Kaya yung mga sugat ni Kristo sa kamay, sa tagiliran, sa paa, yan ay nagpapamalas ng ating kapalpakan, ng ating kataksilan, ng ating kawalangyaan, ng ating kasamaan. Dumating ang tagapagligtas, pinako natin sa krus. No? Ganyang kasamaan tao. Hanggang ngayon, masama pa rin ang tao. Puro kaguluhan, puro digmaan, puro gera, awayan. Kaya lahat tayo nagtitiis, lahat tayo ay nahihirapan. Amen? Nararanasan natin ang kapalpakan ng tao. No? Tingnan mo, tumaas sa mga bilihin, tumaas sa mga presyo ng pagkain, nararanasan natin ang kapalpakan ng tao, kasamaan ng tao. Kaya palagi pinapakita ni Kristo ang kanyang mga sugat para malaman natin ang kasamaan natin. Amen? No? Pero sa harap ng kasalanan natin, ang binabalik ni Kristo ay peace, kapayapaan. No? Maging mapayapa tayo. Magmalasakit tayo sa bawat isa. No? So ano tinuturo ni Kristo mahalaga? Ang mahalaga, no? Mercy first, no? And love follows. No? Maging mahabagin tayo. Unahin natin maging mahabagin tulad ni Kristo. At susunod na ang pagbabago. Diba? Mercy first, love follows. Yun ang ginawa niya sa mga alagad, lalo-lalo na kay Tomas, na nagdududa. Kala mo, para daw tayo sa Tomas mahilig tayo magduda. Nagdududa. Hanggang hindi ko nakikita yung kamay na may butas, tagiliran, na may sugat, hindi ako maniniwala. No? Pero si Kristo, nagbigay muna, nagbahagi muna siya ng kanyang habag nang sinabi niya sa mga alagad, Shalom. Sabi niyo, Shalom. Yan, no? Peace. No, peace, no? Hindi karma. Habag. Peace, no? Hindi siya naghanap ng ganti. No, hindi siya nagalit. Hindi siya humingi ng, lumuhod kayo lahat, magsisi kayo. Hindi. Binigyan niya agad yung kanyang peace. Humingi muna kayo ng sorry. Wala nang ganun, di ba?
peace. Nauna ang kanyang mercy. At nang binigay niya ang kanyang mercy, no, saka nakita natin, sinuklian ng mga alagad, sinuklian ni Tomas ng kanilang pananampalataya. Na nagbahagi ang Panginoon ng kanyang mercy, mercy first, binigay muna niya ang kanyang habag, anong epekto sa mga alagad, sila'y naniwala. Lalo-lalo na si Tomas. Anong sabi ni Tomas? My Lord and my God. Amen? Diba? Mercy first, love follows. Yun ang napapansin natin kay Kristo. Siya muna ang nagbibigay ng habag. Pagkatapos niyan, nagbabago tao. Hindi yung nagbago ka muna para kakahabagan ng Diyos. Nagbigay muna ang Diyos ng habag bago nagbago ang tao. Minsan meron tayong kasabihan na ganyan eh. No? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang... No. Pero pati yung gawa mo ay awa ng Diyos. Diba? Naririnig natin palagi yan. Ano? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang... No? Ibig sabihin yan eh, gumawa ka muna para kakaawaan. Hindi. Kinawaan ka muna ng Diyos, kaya ka nakakagawa. No? Lahat ay mercy. No? The primacy of grace. Sabihin nyo nga, primacy of grace. No? One more time, primacy of grace. Yan, no? Nauna mo na ang Diyos bago ka nagbago. Di ba? Kasi palagi natin iniisip eh, magbago ka para patawarin ka ng Diyos. Magbago ka muna para patawarin ka ng Diyos. Mali yun. Pinatawad ka ng Diyos. Kaya ka nagbago. Ayun. Huwag po natin kalilimutan, ano? Di ba? God is good, that's why you're good. Hindi yung mabuti ka, kaya mabait sa iyo ang Diyos. Hindi. Mabait talaga ang Diyos, kaya ka naging mabait. Okay? Hindi ka muna ang kikilos. Hindi. Ang Diyos muna kumikilos, kaya ka nagbago. Amen? Ganon din na nangyari kay Sakeo. Kung kilala niyo si Sakeo, sa Lucas 19. Lucas 19. Ano si Kristo? Si Sakeo ay tax collector. Galit ang mga tao kay Sakeo kasi nangongolekta siya ng buwis. Parang BIR, nangongolekta ng buwis. At kanino binibigay? Binibigay sa Roma. Yung mga Hudyo, galit sa Roma eh. Imperialista nga yan eh. Sinakop sila ng Roma. Ito yung kanilang tuta. Tuta nila si Sakeo. At yumaman si Sakeo sa pangongolekta ng buwis sa mga Roma. Tuta ng Roma. Kaya lahat ng tao, lahat ng Hudyo, galit kay Sakeo. Narinig niya, darating daw si Kristo. No? Dadalaw daw si Kristo sa kanilang probinsya. Kaya ginawa niya, umakit siya ng puno. Maliit yun eh. Pandak. Umakit ng puno para makita sa Sakeo. Ano ginawa ni Kristo? Nang nakita siya ni Kristo, sabi ni Kristo sa Lucas 19, Sakeo, bumaba ka agad. Pupunta ako sa bahay mo. Aba, big time. Dadalawin ka ng Diyos. Pag sinabing bahay, buhay. Mantakay mo, dadalawin siya ng Panginoon. Siya ay isang makasalanan. Lahat nga galit sa kanya. Tuta siya ng Romano. Walang pumapansin sa kanya. Pinansin siya ni Kristo. Habag. Nauna, habag ng Diyos. Di mo? Mercy first. Di ba? Nang dumalo si Kristo sa bahay niya. O, ano nangyari? Ano ginawa niya? Na-convert si Sakeo. Ang sabi niya, ibibigay ko po kalahati ng yaman ko. I-donate ko sa Caritas Manila. Pita mo na. Di ba? Do-donate ko sa mahirap kalahati ng yaman ko. At kapag minadaya ako, no, apat na beses ko siyang babayaran. Makita niyo yun? Nagbago. Bakit? Pinakitahan mo na ng mercy. Mercy first, then love follows. Amen? No? Ganyan po ang grasya ng Panginoon. Ang Diyos muna ang nahabag sa atin. Kaya tayo naging mabuting tao. Kaya tayo naging mabait, kaya tayo nagbagong buhay, kaya tayo nabiyayaan dahil nahabag muna sa atin ang Panginoon. Mercy first, love follows. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, no? At ang huli, no? At ang huling hamon sa atin, ano sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo, no? Sabi niya, sinugo ako ng Ama, sinusugo ko din kayo. Kaya hiningahan niya ang kanyang mga alagad, no? The breath of God. Hininga ng Diyos. Hininga ng Diyos. Hininga ng Espiritu Santo. Hiningahan niya ang kanyang mga alagad para mapasa kanila ang kapangyarihan ng Diyos, no? Empowerment, anointing, no? Yung papatawarin nyo, papatawarin ko. Ang hindi nyo papatawarin, hindi ko papatawarin. Binigyan niya ng anointing. Sabihin nyo, anointing. Yeah, no?
kapangyarihan ng mga alagad na magbahagi din ng habag sa kapwa. Kung si Kristo ay mahabagin, hinahamon ang mga alagad na maging mahabagin din sa kapwa. At ganoon din tayo, no? We are challenged to become agents, no? Ahente ng dakilang habag ng Diyos. Bilang Kristiyano, nasa atin si Kristo. Hiningahan tayo ng Espiritu Santo. Sige nga, yung katabi mo nga, tingnan mo yung katabi mo, hingahan mo yung katabi mo. Nagsipilo ka ba? No? Subukan nyo yan, ha? Pag natutulog yung asawa nyo, hingahan mo. Makabawi ka ng konti. Yung mga anak mo, hingahan mo. Yung ginawa ng Diyos, hiningahan niya ang mga alagad at sila ay napuspos ng Espiritu Santo. Ano yan? Empowerment, no? Pero yung empowerment na yan, para kayo rin ay maging mahabagin. Amen? Kaya pag meron kang kilala mga hindi mahabagin, hindi maawain, hingahan mo. Para siya maging mahabagin, maawain. Kailan mo yan ang kailangan natin sa mundo ngayon? Ang kailangan natin sa mundo ay hindi digmaan, hindi away. Ang kailangan natin ay habag. Amen? Di ba sabi ng isang kanta, what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that we're just too little of. What the world needs now. Di ba panahon mo yan? Kaya sa harap ng kaguluhan ng mundo, di ba? Sa lahat ng kaguluhan ng mundo, di ba? Ang sagot ng Kristiyano ay hindi ganti, kung hindi habag, no? Mabuti nga nagkaroon ng ceasefire, balita natin nagkaroon ng ceasefire, at nang tinanong, bakit nagkaroon ng ceasefire, sabi ng mga spokesperson ni Trump, mercy daw, mercy. Ano? Sana magkatotoo yung mercy na yan. Kaya nagkaroon ng ceasefire because of mercy. Ituloy natin yung mercy. Mag-usap, non-violent, magkasundo sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Yan ang tinatawag na mercy of God. At yan ang makapangyarihan. Tandaan nyo, ang mercy ng Diyos, ang siyang dahilan kaya si Kristo nagtagumpay. Kaya pag tayo mahabagin, huwag niyong kalilimutan, kapag tayo nakahasik ng habag, tiyak na magtatagumpay tayo sa mundong ito. Amen? Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.